iba-ibang issue sa pamilya. Ngayong Miyerkules, mga issue pang kababaihan, mga ilaw ng tahanan, sina nanay, ate at mga butihing may bahay. Halika, pag-usapan natin sa Buhay Pamilya. Magandang Wednesday morning po sa ating lahat. Welcome sa Wednesday edition ng Buhay Pamilya. Ako po si Ma'am Cielo E. Basco. At ako naman po si Sherry Weleng. Sa technical side, kasama po natin si Don Alfonso. Kumusta po kayo? Ilang araw matapos ang Father's Day celebration. Yes, tama po. At isa na namang Wednesday na muli tayong magkakasama sa atin pong segment ng mga tatlong segment actually ang meron tayo. Meron tayong Eba Tips, Kusina ni Mamsi at Usapang Eba. Ayan. At syempre, gusto po nating batiin ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Ngayong ika-18 araw ng June 18. Happy birthday po sa inyo. Ganun din sa mga nagdiriwang ng kanilang mga wedding anniversaries. Yes. And gusto kong kumustahin ang mga kapwa nanay natin, Mami She. Ngayong ikatlong araw ng pasukan. Oo nga, tama Pasukan ka, sa Mamsi. school. Siguradong naging busy na naman si Mami. At kumusta na po ang ating bagong routine this week? Si Daddy naman, syempre yung pagdukot niya sa bulsa. Oo. Malaking gastusan ngayong pasukan. Ano po? Matcha challenge na naman tayong lahat. Pero anyway, meron pong joy, syempre. At hindi rin mawawala talaga yung mga challenge sa pagtaguyod ng isang pamilya. Yes. Pero focus po tayo dun sa mga joys at gumawa tayo ng mga memories, gumawa po tayo ng mga bagay-bagay na talagang on the positive side. Para yung mga problemang yan, normal po yan, pero hindi po tayo ma-overwhelm. Tama, Mamsi. So, yes, sabi nga mag-focus tayo sa mga joy, mga milestones. This new school year, mga panibagong goals. At yan, sama-sama po nating abutin yung mga goals na yan. Yan. At kung nais nyo pong sumali sa ating mga discussion o magpaabot ng inyong pagbati o kaya mga prayer requests, ang ating pong numero ay 0946-763-9858, 0915-931-7184, at 0929-359-4298. At kung nais nyo pong bumisita sa ating estasyon, welcome na welcome po ang bawat isa. Nandito lamang po tayo along Arimbay, Legazpi City, and makikita nyo po ang ating signboard. Samantala, here is our first song. Look at the two of you dancing that way, lost in the moment and each other's face. So much in love, you're alone in this place, like there's nobody else in the world. I was enough for him not long ago. I was his number one. He told me so, and he still means the world to me, just so you know. So be careful when you hold my boy. Time changes everything, life must go on, but I'm not gonna stand in your way. That I loved him first, and I held him first, and a place in my heart will always be his. From the first breath he breathes, when he first smiled at me, I knew the love of a mother runs deep. And I prayed that he'd find you someday, but it's still hard to give him away. I loved him first. How could that handsome man with you be the same freckle face,
kid that I knew, the one that I read all those fairy tales to, and tucked into bed all those nights. I knew the first time I saw you with him, it was only a matter of time. I loved him first, I held him first, and a place in my heart will always be his. From the first breath he breathed, when he first smiled at me, I knew the love of a mother runs deep, and I prayed that he'd find you someday. But it's still hard to give him away. I loved him first. From the first breath he breathed, when he first smiled at me, I knew the love of a mother runs deep. Someday you might know what I'm going through, when a miracle smiles up at you. I loved him first. Kikay Tips. Tips na pampaganda. Housekeeping tips. Tips ng pag-aayos ng ating tahanan. Kita tips. Tips sa pampalago ng ating kabuhayan at marami pang iba. Dahil ikaw, Eva, ay tunay na kakaiba. Magandang umaga pong muli sa ating lahat at welcome po sa ating segment, Eva Tips. Ang isi-share ko po ngayon sa inyo ay tungkol sa mga paraan kung paano natin mabayaran ang pangkolehiyo ng ating mga anak. Mas maganda po kung magiging teamwork ito ng anak at saka ng parents. So, marami pong paraan para mabayaran ng college. Hindi po kagaya sa ibang bansa na malaking porsyento o karamihan sa kanila ay kumukuha ng student loans. Meron ding student loans dito sa Pilipinas, pero karamihan pa rin po sa atin ay nakadepende sa ating mga magulang. So, paano ba magiging magaan para sa mga parents, pati na rin sa mga estudyante, ang kanilang pangkolehiyo? Ito po ay applicable hindi lang sa college, or ito rin ay applicable kung ang inyong mga anak ay nasa elementary pa o kaya ay high school. Okay, so meron po tayo ditong 5 tips, mga paraan para mabayaran ang matrikula. Unang-una po ay mag-save tayo ng money in advance. Hindi po lingid sa ating kalaman na napakalaking advantage po kung meron tayong savings, especially nakalaan sa schooling. Ang iba ay kumukuha ng educational plan. So, habang maliit pa ang mga bata o kaya ay may mga ilang taon pa bago magkolehiyo ang ating mga anak, mag-start na po tayo mag-save para doon. Ang pangalawa ay sumunod sa ating budget. Hindi lang ito applicable sa mga parents, kundi applicable din ito sa mga estudyante. Kung meron silang fina-follow na budget, mas madali para sa kanila na mabayaran ang kanilang matrikula. Ang pangatlo ay pumili ng affordable school kung kinakailangan. Ayan. Sa mga universities, karamihan dito sa atin ngayon ay meron na yung tinatawag na free education, free tuition dahil naisabatas na po ito. Pero karamihan pa rin po ay kailangan nating gumasto sa ating pang-araw-araw na allowance. Kung kayo po ay hindi pinalad na pumasa sa mga state universities, ayan, pumili po ng school na kung saan affordable ang tuition fee. At ang susunod po ay mag-apply ng scholarships. Napakarami pong scholarships ang isang eskwelahan, ang isang university as a whole, at meron ding scholarships bawat college. So, mag-take advantage po tayo nitong mga scholarships, nitong mga grants, mga
yung mga employers na nagbibigay ng scholarship sa kanilang mga employees. Ayan, napakarami pong scholarships that available. Ang kailangan lamang po ay hanapin natin ang mga iyon. At ang panghuli ay maging working student. Ayan. Kung ang estudyante ay kayang i-balance ang kanyang pag-aaral, yes, napakalaking bagay po na magagawa kung tayo ay maging working student. For the initial years sa college, hindi pa masyadong mabigat ang mga courses, pwede silang maging working student. At yan po ang mga paraan para matulungan tayo na mabayaran ng ating mga pangmatrikula, whether in elementary, high school, or college. Sana po ay makatulong ito, especially this school year. Maraming salamat po at yan ang ating EVA tips. Nakakabighaning halimuyak ng kanyang kusina. Nakakatakam na lutuin sa kanyang hapagkainan. Pabalik-balik ang recipe ng mga pagkain kanyang ibabahagi direct from her kitchen sa kusina ni Momsy. Hello everyone! Welcome sa kusina ni Mamsi at ako ang inyong kasama, si Mamsi Shelo Ibasco. Sa Sunday po ay Father's Day, pangatlong Sunday ng buwan ng June. Kaya naman naisipan ko na turuan ang ating mga anak kung paano gagawa ng simple yet masarap na dessert. Gagawa po tayo ng chocolate and milk jelly pudding. Kung paano ko ito gagawin, panoorin po ninyo. Heto na po yung first set ng ating mga ingredients. 2 cups or 500 ml water, 1 tall can evaporated milk, kahit po anong brand yan, 1 cup white sugar, 1/2 cup cocoa powder, and 1 tablespoon jelly powder clear o yung white po. Now, sa pangalawang set po ng ating mga ingredients, 1 cup water or 250 ml water, 1 tall box or 250 ml all-purpose cream, kahit na po anong brand yan, 250 ml condensed milk, and 2 teaspoons white jelly powder. Ngayon, yung malaki po kasing can ng condensed milk po ay it's more than 300 ml. So, binuksan ko na lang ito at measure ko po using the measuring cup para makuha ko yung 250 ml na condensed milk. And then, additional ingredient po natin, but this is optional. Isang maliit po na sachet ng Milo. I-sprinkle lang naman po kasi ito on top, pero pwede namang wala ito. Sa paghahanda ng ating chocolate milk jelly pudding po, ay ilagay na yung first set ng ating mga ingredients. 2 cups water. Sa isang kaserola, idagdag po yung 1 tablespoon na jelly powder at haluin po ito hanggang matunaw at isa lang po ito sa apoy at pakuluin. Boiling na po yung water at saka yung jelly powder. Idadagdag ko na po yung sugar. Yan. And then, add ko na po yung cocoa powder. And haluin lang ito hanggang ma-dissolve. Kapag tunaw na po yung cocoa powder and sugar, ay idagdag na yung 1 can evaporated milk at halo lang ng halo. Ayan. So, depende po, may isang latang 360 ml, merong 370 ml. Ayan. So, just mix well to be sure po na tunaw yung cocoa powder.
Then, ibuhos na po sa mga mold yung ating first set ng ating mixture. Dito na po tayo sa second set ng ating mga ingredients. Ano? So, yung 1 cup water, ibuhos lang ito sa kaserola. Then, add the 2 teaspoons gelatin powder at haluin lamang po para matunaw. And then, isa lang ito sa apoy para kumulo. Ayan, boiling na po siya. So, I've turned off the fire. Ayan. Now, idagdag na yung 1 box all-purpose cream. Haluin. And then po, yung 250 ml or 1 cup na condensed milk. And then, haluing mabuti. Then, scoop na po sa ating mga molds na meron ng chocolate mixture. Ayan. Dagdagan ko pa. Ayan. And then, ito naman. Ayan. Dagdagan ko pang konti. Ito pa. Yes! At hahayaan po natin na mag-set. Kapag ka totally malamig na po, ay pwede na itong ilagay sa loob ng refrigerator. So, maglalagay ako dito ng Milo. And then, andito na po, nilagay ko dito yung Milo. And then, try kong ayan. On top. And then, pwede din tayong maglagay ng mga sprinkles. Gaya nito. If you have decors. Ayan. Mga ganito, ano. Pwede kayong maglagay. Okay. Okay, let's try. Ang harap. Isa pa. So, mga kaibigan, mga kiddos, try nyo ang recipe natin ito na pinakita sa inyo, ano, na pwede nating ma-prepare para sa Father's Day. Napakadali lamang ang ating chocolate milk jelly pudding or ang iba po tinatawag itong black sambo. Ako po si Ma'am Shelo E. Basco na nakasama ninyo mula dito sa kusina ni Ma'am C. All the times you spent with me, for all the funny memories, for the joy, laughter, and tears we have shared through all these years. Thank you all for being here, for telling me what's right or wrong,
only you can bring. Thank you for the words you said that made me sad and made me realize that you are true and my friend, and you'll always be there until the end. Can't we make these memories happen once again? You were there to make me strong when I'm feeling all alone. As I hear you sing along with my song. Thank you for the happiness and loneliness that only you can bring. Thank you for the words you said that made me glad and made me realize that you are true and my friend, and you'll always be there until the end. Can't we make these memories happen once again? Oh, thank you for the words you said that made me glad, that made me realize that you are true and my friend, and you'll always be there until the end. Can't we make these memories happen once again? Can't we make these memories happen once again? Thank you for the happiness and loneliness that only you can bring. Thank you for the words you said that made me sad and made me Usapang Eba, talakayan patungkol sa puso at diwa ng mga kababaihan ng ating tahanan. Pakinggan! Usapang Eba, talakayan patungkol sa puso at diwa ng mga kababaihan ng ating tahanan. Pakinggan! Ayan. Katatapos lamang nga po ng Father's Day, di ba, nung nakaraang Sunday. So, ang pinili nating topic ay tungkol pa rin po sa mga kalalakihan, pero syempre may kaugnayan po sa ating mga kababaihan, especially ang mga nanay. But even then, kahit ikaw ay tita, ikaw ay lola, at meron kang kilalang batang lalaki din, this topic is for you. Yes. Ang pamagat po ng ating topic ay things boys want to hear from their mothers, or pwedeng from their lola, from their tita, from their ates. At galing po ang material natin sa imam.com. Yes, tamang-tama talaga ito, Mamsi, kasi
yun nga, kakatapos lang ng Father's Day, and of course, yung mga little boys, they look up to their dads. Mhm. Now, ano ba yung role natin dito sa pag-uusapan natin, di ba? Malaki, Ate Sherry, ang role natin. Kasi unang-una, it's a privilege for us na we are raising, especially yung mga nanay, you are raising boys na balang araw ay magigipo silang mga lalaki. Yes, tatay. Mm-mm. Yan. Sabi nga, hindi ka lang nag-raise ng iyong anak, but you're also raising someone else's husband Yan. pagdating ng panahon. Oo. So, kung nakikinig ka ngayon at nanonood ka, kaibigan, at hindi ka pa mother, it's okay. Halimbawa, ate ka, or tita ka, or lola ka, pero meron kang access sa isang batang lalaki, Mhm. then pwede mong magamit itong ating mga pag-uusapan ngayong umaga. Yes. O kaya, ma'am, yung mga Sunday school teachers. Yan. Napakagandang privilege nito para sa ating lahat. Bakit hindi nyo pag-usapan din yung mga anak na babae? Yes po, may time po na pag-uusapan din yung mga anak na babae. Pero eto nga, dahil karamihan po sa nag-aaruga Mhm. at nagno-nurture ng mga bata ay mga babae. Di ba? Si Yaya. Yes. Iniiwan kay lola, Mhm. minsan iniiwan kay tita, at lalong-lalo na yung mga full-time moms, po. So talagang hindi maiiwasan na ma-influensyahan natin itong mga batang lalaki na ito. At Yes. malaki talaga ang role na gagampanan po natin. Tama. So, eto ma'am, yung pag-uusapan natin, ano-ano ba yung mga bagay na gustong marinig ng mga boys? Yan. Yung mga paslit na yan mula sa kanilang mga mommies. Oo. Ito po yung gusto nilang marinig. At on our part naman, ito yung dapat na sinasabi natin sa kanila. Yes. Oo. Kasi alam natin na whatever we say to them, ayun, nagiging nila yon, inner voice, kumbaga. Yun ang pinaniniwalaan nila. So, dapat we are mindful at saka mga intentional tayo sa mga sinasabi natin sa kanila. Hinuhugis nito, itong mga lumalabas sa bibig po natin, yung mga sinasabi natin, nakakatulong po ito, isa lamang ito sa mga factors na humuhugis ng kanilang pagkatao. Yes. Yung pattern ng kanilang pag-iisip, yung kanilang magiging worldview, and then yung mga attitude po nila, yung mga emotions nila, yung mga magiging paninindigan nila balang araw. Bilang isang leader ng pamilya, manggagaling po yan dito habang sila ay lumalaki, and we are the ones na pinakamalapit po sa kanila. Sabi nga ng iba, ang first love daw ng isang batang babae ay yung kanyang nanay. Mhm. Yung nanay ang first love talaga ng mga batang ito. Mm-mm. So, ano ba ang mga bagay na sinasabi natin sa ating mga anak na lalaki? Mhm. Okay, the first one is, Yan. You are strong. yan. Yan. Oo, bilang lalaking anak. Yan, dapat sinasabi natin to sa kanila. Alam ba ng anak mong lalaki kung ano ang tunay na kalakasan? What true strength is? Noon. Hindi yun yung acting tough, na ako lalaki ako. Brave ako. But it's showing resilience and courage. Yan. Ano bang Tagalog sa resilience? Kakayahan siya. Na after na madapa, Mhm. makakabangon siya. Yan. Makakabangon siya at makaka-move forward siya. Mhm. So, yun po ang ibig sabihin ng resiliency. Mhm. Kadalasan ginagamit yan dito sa atin, bagyuhin tayo. Pero tayo daw mga Bicolano, magaling tayo dun sa kakayanan na pagkatapos ng bagyo, nakakatayo tayo kaagad, nakakabangon po tayo Recover kaagad. Yan po yung pagiging strong, pagiging resilient. Hindi yung kailangan magbabarbat. Well, in a way, kasali yan kasi karamihan po sa mga lalaki gusto ay talagang, Yes. toned yung kanilang mga muscles. Pero beyond that po, yung hindi natin nakikita pero yung effect nito ay dama. Yes. Kapag sinasabi natin to sa ating anak na ikaw ay malakas, dun sa mga bagay na hindi nakikita, yung definition ng strength na hindi nakikita, prepare natin sila
para sa mga darating na panahon kung saan ma-encounter nila ang mga pagsubok ng buhay. Ayun, marunong silang bumangon. Halimbawa, sa pagbuhat-buhat ng mga gamit, tutulong, di ba usually pagka galing tayo sa labas, ang dami natin mga bit-bit, kasama natin sila. Ay, bigat yan. So, yung pagbibigay po ng kakayanan sa kanila o pag-i-encourage sa kanila to help out, ay nakakatulong na po ito sa kanila. And lalong-lalo na pagka merong nangyari, kunwari nasaktan siya, nasugat. May mga batang lalaki kasi na iyakin talaga. Yan. Iyakin. So, ito po yung mga learning times. So, pag umiyak siya, anong gagawin mo? Paano ka nagre-respond bilang nanay in a way na madidevelop yung pagiging strong and resilient niya. Yan. Yes. So, yan. Kailangan sinasabi po na, kaya mo yan, malakas ka. Tama. Yan. Okay. So, pero, on the other hand, ang declaration kasi ng maraming, lalo na pag yung nanay pagod na pagod, at ang dami-dami na niyang iniisip, o may sabihin pa natin na kaliwat kanan yung utang, iniisip niya yun, tapos may nararamdaman pa siya sa katawan. Pag may nangyayari, kunwari nadapa, umiyak yung bata, it's very tempting na sabihin na, uy, ngaya, LAMPA. Oo. O, ganun po yung sinasabi natin, pero hindi po yun ini-encourage natin. You say the opposite. That's right. Kahit gaano tayo natutukso, kasi pagod tayo, kung ano lang yung lumabas sa isa, bibig po natin, ano yun ang sasabihin. Well, kailangan matutunan po nating mag-isip at maging intentional sa mga sinasabi natin because we are raising boys na magiging totoong mga lalaki leaders balang araw. Yes. Sabi nga po ang mga nanay, kung minsan, salita lang na salita, hindi nila pinag-iisipan ko ano yung mga sasabihin nila. Although, hindi nila yun minimin, pero iba na pala yung effect doon sa bata. Ang doon, ang Tagalog yata doon, usal. Usal ka lang ng usal na hindi mo pinag-isipan o baliwala sa'yo, walang effect sa'yo kung ano lang yung maisip mo. Pero yun nga, sabi mo, may effect ito sa bata. So, kailangan po natin mapagbantay. Pangalawa, you are brave. Iba po yung strong, iba po yung brave. Yan. So, kung minsan, di ba, may ilaw. Biglang, nag-brown out. Gabi ayan. So, kung minsan nanggagaling po yung takot nila sa dilim, dun sa mga pinapanood nila. Ayan. Dun sa mga pinapanood nila, tandaan po natin mga bata ito, mga maliliit pa, So, yung imagination nila, yung pinifeed natin sa kanilang isipan, yung mga nakikita nila, ina-absorb po nila yan Yes. So, kung yung napapanood nila ay nakakatakot, then, siyempre, madidevelop po, lalalim yung pagiging fearful nila sa kanilang buhay. Yes. At dapat tayo po ay marunong din sala ng kanilang mga pinapanood. Yan. Especially po yung mga bata ngayon. Minsan, binibigyan natin sila ng access sa mga gadget na hindi natin na-i-screen. We give them the freedom to watch whatever they want to watch. Pero napakahalaga po na ini-screen natin ito dahil ngayon, naging malaki ang impact din nun sa kanila. May experience tayo recently sa bahay, inabot ng, it took a long time na ma-overcome po ni Sam yung trauma niya sa napanood niya. Kasi minsan umalis yung mami niya. At nakipanood itong bata sa gamit ng iba, sa gadget ng iba. Merong nanonood at nakapanood itong bata. Yung pala po ay horror pala yun. So, napapansin namin sa bahay na kunti-kunti lang natatakot na siya. Naging matatakutin siya. So, siyempre, nanay, kilala niya yung anak niya. Siyempre, nag-imbestiga. Nag-NBI siya. At ayun nga po, na-discover. And, ayun. So, na-challenge yung nanay kasi syempre, first na time na nangyari, paano i-deal yung ganitong sitwasyon. At
Yun. Kaya maging maingat po tayo. Mm-mm. Hindi kasi natin pwedeng sabihin, nandito naman si nanay, huwag kang matakot. Hindi hindi yung solusyon kasi alam natin mga nanay that there will come a time na wala tayo. Mhm. So, paano siya haharap dun sa fear niya? Mm. O, di ba? Ewan ko lang kung nakatulong din yung sabi ko sa kanya. Alam mo, it's just the music. Di ba? Di ba? Pag subukan mong i-mute yung pinapanood mong nakakatakot. Nakikita mo lang yung action, hindi mo marinig yung background music, hindi mo marinig yung mga sinasabi. It's lesser compared to my music siya. Mhm. Talaga. Sabi ko, it's just the music. Pero, hindi ko alam. Pero, once kasi, nai-imprint na po yung fear. Yung pag-uproot nun, pagbunot nun, ang hirap-hirap. Mhm. So, it's better na iwasan Mhm. at wag. No or avoid. Kasi Yes. mahirap mag-uproot. Yes po. Mahirap idila ang trauma. Matagal na Mm-mm. proseso. Kaya, Mm-mm. para po maiwasan nyo din ma-experience yon ay, yun, salain natin. Mm-mm. So, Mm-mm. ano ba ang pagiging brave para sa isang bata? Yan. When we see our boys do something that takes bravery, like getting up on their own to turn off the bedroom light, yon, pag may dilim na, even though they are afraid of the dark, o kaya they're trying out for a team when they know Mhm. that there is a chance they won't make the cut. Yan. We need to tell them that you are brave. Or, kunwari, may program, Mhm. aakyat siya sa stage, meron siyang part. Yun, Mhm. yung stage fright ba? Yes. Yun, ito yung mga pagkakataon na pwede po tayong makatulong through what we say, Mhm. para ma-develop yung katapangan o yung bravery sa kanya. Yes. Ayan. Mm. And then, ang isa pa po, this is the third one. Yan. You are smart. Oo, you are smart. Ano ba yung mga synonyms ng salitang smart na pwede nating magamit? Kasi, syempre, English to. Mhm. So, ano ba yung mga Tagalog synonyms nito? Magaling. Magaling? Yan, matalino. Kayang-kaya mo yan. Mhm. Magagawan mo yan ng paraan. Magaling kang Yes. mag-isip. Yan. Yan mga ganyang mga pananalita. Yan. Yan. So, pagka meron silang dinidiscover, they're trying to discover, halimbawa yung pagtali ng sapatos. Mhm. Yan. Bago tayo mag-rescue, na tayo na yung gagawa, let's try muna, encourage po natin sila na subukan, pag-isipan, i-figure out kung paano gagawin yung mga bagay-bagay. Mhm. Mm. Ayan. Isang importanteng karakteristik ng isang lalaki is yung pagiging assertive. Mhm. Ibig sabihin, alam niya ang kanyang ginagawa. Mhm. Sure siya na Mhm. alam niya ang kanyang ginagawa. Oo. Naiintindihan niya ang kanyang ginagawa, alam niya yung mga cause and effect nito, alam niya magiging bunga nito, alam niya kung paano gagawin to. Isang magandang skill na maituro po sa mga bata. Yan. Sa kasi, Mamsi, sa mundo, yung mundo kasi tells boys that intelligence is important, but not as important as being aggressive and assertive. Mhm. Pero pagdating ng araw, isipin po natin na itong batang lalaki nito, siya ay magiging leader. Correct. It's not that the boys cannot have those abilities, but when we tell our boys na smart sila, we see their brains working. Yan. We give them tools to, yun nga, gagaya ng sabi mo kanina, Ma'am, solve ng mga problems. Hindi lang yung taga-react lang na hindi nag-iisip. Oo. Ako, sa aking personal na relationship kay Papsi, makakasandal ako dahil alam ko na alam niya ang kanyang ginagawa bilang leader ng pamilya. Kumbaga, malaki yung tiwala ko sa kanya. Bilang isang lalaki, he really knows what he's doing. Bilang puno, bilang namumuno. So, etong mga bata, tandaan po natin mga mamis, itong mga batang lalaking ito, patungo sila doon. Yes. Although hindi tayo yung pinaka-leader talaga ng pamilya, pero malaki po ang contribution na magagawa natin. Yes. Again, nasabi na po natin ito ng mga nakaraang episodes na like yung full-time moms. Mhm. Ikaw ang mas marami na time na
inilalaan sa anak mo, Mhm. hindi gaya ni daddy. Kasi si Yes. daddy nasa trabaho, syempre, maghapon yan o kung may overtime pa, di ba? So, ikaw talaga ang mas malaki yung impact na maibibigay mo sa iyong anak. Yes, tama yan, Moms. Mm-mm. Pero tingnan mo, Ate Sherry, itong tatlo, okay, Mhm. you are Strong, strong, you are brave, you are smart. Smart. Tingnan mo itong pang-apat. Mhm. Parang Opposite ba? Parang opposite pero hindi po ito pagiging malambot. No, it's not. Kasi po yung pang-apat ay Yan, you are kind. ayan. Ikaw ay Oo. mabait. So, ang kabaitan daw, ang kindness daw, ay parang combination Mhm. ito ng iba't iba pang mga virtues or pag-uugali. Yes. So, tingnan natin, ano ba yung kindness? Ito ay beautiful. Kagaya nga sinabi mo, Ma'am, combination siya ng generous, yan, friendly, and considerate. Yan. Yun pala, ito palang tatlong ito, ang makikita mo sa isang taong mabait. Mm-mm. Generous siya. Mhm. Ha? Friendly. And Tsaka considerate. Yan. mm, Ayun. Kinakausap natin yung mga little boys about dito na about being kind. Pero pagdating daw ng kanilang middle school, it's as if yung kindness, it's not a quality boys should seek. Ayan. Ano ba kasing meron sa high school na dapat hindi ka maging mabait. Oo, Oh, baliktad, diba? tough, dapat matapang ka. Mhm. Kasi, alam mo ba kung bakit? Ito yung mga times na yung bullying napaka-strong. Mhm. Ayan. Mm. Pero, pag bata pa siya, mabait na siya, harapin man niya yung mga sinabi kong bullying, Mhm. So, magiging mabait pa rin siya, but in a way, yung combination ng tatlo kanina, Mhm. ikaw ay strong, Friendly. ikaw ay brave, oo, kanina sinabi po natin, ay magagawa niya yon sa mabait na pamamaraan. Yes. Kaya niyang i-counter yung bullying, pero in a way na contrary sa pamamaraan po ng mundo. Yes. Kumbaga, inherent na sa kanyang pagkatao Mhm. yung pagiging mabait. Yan. Mm. And ayun nga, pag dumating na yung panahon na nasa middle school nila, pwede natin silang i-remind yung mga boys natin, no? They are confronted, na torn sila between being kind and being tough. So, pwede natin silang i-remind yung difference na pwede nilang gawin or piliin kada araw, regardless of yung physical abilities nila. Mm-mm. Dahil being kind, you can be kind anytime. Mm-mm. Ang isang halimbawa nito, pag kayo mga anak natin, nakikipaglaro, sharing their toys, or ipapahiram, ipapahiram, yung kanilang toys, or halimbawa, hindi sinasadya, nasira yung laruan o yung gamit. Dito na pumapasok yung being considerate, yung pagiging friendly, and pagiging generous po nila. Yan. Mm. Susunod, Ma'am, Nako! Sabay pa tayong napanak Nako, ko. gustong-gusto nila ito. Sino ba naman ang ayaw sabihan ng ito? Kahit nga adult na sabihan, hindi lang ito para sa mga bata. I think this is for everyone, kahit nga yung mga asawa natin. Ano ba yung number 5? Yan. Ito na yon talaga. Sabay na lang tayo. Ang number 5 po ay, you are handsome. Ang gwapo-gwapo mo naman. Ang pogi-pogi mo naman. Diba? Ayan. Nakakakiliti sa kanilang mga tenga. So, talaga naman. Naalala ko, nung grade 5 po, yung anak kong lalaki, I think na nanghiram lang siya talaga. Sinubukan lang naman talaga niya na mag-spray ng pabango sa papa niya. Nanghiram lang siya. Tapos pagpasok niya sa school, sinabihan siya yung kanyang advisor, na that time, single pa, dalaga pa. Uy, ang bango-bango mo naman. Alam niyo po, since that time, talagang he sees to it na mabango siya, naliligo siya, at talagang maaamoy na mabango siya. Tapos minsan, nagkita kami nung kanyang advisor, sinabi niya, uy, ang anak mo palaging mabango. Wow. Ganon. Hindi ko nga alam kung paano siya naging ganon eh. So, trace namin, siguro dun talaga yun nagsimula. Eto, gaya nito, you are handsome, di ba? Ayan. So, yes. Sino po ba ang ayaw sabihan na handsome or maganda?
nakaka-boost po yung kanilang confidence. At ano lang yun, at hindi pa minsan-minsan, ang sabi po ng material natin sa iMam, galing sa imam.com, every day. Oh, talaga ba, Ma'am C? Oo. Oo, tell your son he's handsome every day. Wow. Yan. Yun. Oo. Kasi daw, ang explanation, kailangang malaman niya kung ano yung nakikita mo. Yan. Hoy, ang nakikita ko ngayon, poging anak. Kahit na umuwi yan sa'yo, puno ng dungis, habang pinupunasan mo ng pawis or kahit na madungis, pogi pa rin. Yeah. Yung mga ganon. Pero, tandaan po ninyo balik po tayo doon sa kind. Sa pagiging kind, na hindi niya gagamitin, hindi siya magyayabang. Siguraduhin po natin. At mamaya, marami pa pong mga traits dito na pinagsama-sama natin dito. Mananatili siyang mapagpakumbaba. Ayan. So, ano yung sunod sa handsome? Yan. Ito, you amaze me. Wow. Ah. Ano kayo mararamdaman nung little boy pag sinabi niya siyang, you amaze me? Kaya ang Tagalog dyan, pinabilib mo naman ako. Yeah. Yan ang Tagalog niyan, di ba? Isa pa ito sa talagang yung tainga nila ay, kumbaga, kung aso, tatayo talagang Yan. Oo, pinabilib mo naman ako. Parang ang awesome mo naman. Oo. Yan. This is daw a sure confidence booster. Kaya, para bang, wow, nagawa mo yun. Very good. Kumbaga gano'n. Oo. Tsaka, kunwari, mayroon siyang project na ginagawa sa paglaruan or Lego or Uy, mas maganda to. Mas grabing improvement nito kaysa nung isang araw. Tama. Yan. Di ba? Yan. So, wag po natin ipagramot yung mga ganong compliment. Kasi kailangan po yun ng bata habang sila ay lumalaki. Kasi pag lumalaki po sila, makakarinig sila mula sa iba, sa mga kalaro nila, mga kaklase nila, at ibang tao na sasabihan sila ng opposite. Or ang mo naman, TANGA, ganyan. Or LAMPA mo naman. Ang iba po dyan, yun lang Mami Sherry, mga salitang hindi pinag-iisipan. Yes. Pero may impact nga ito. So, pero pagka pinuno natin yung love bank niya ng mga salitang mga ganito, nako, eto po yung iwi-withdraw niya balang araw para harapin niya yung mga ganong uri ng salita mula sa ibang tao. Meron siyang i-withdraw. Yes. So, we just keep depositing itong mga positive words na ito sa kanyang buhay. Yan. Tama yan, Ma'am C. Kasi kung hindi natin i-deposit, baka hanapin nila sa iba. O, diba? Mas wala tayong peace pag hinanap po nila yan sa iba. Yan. So, yun. So, tell him, you amaze me. Yan. Ang pang-7 po ay, eto na, Ma'am C. Kaya natin ginagawa itong mga bagay na to. Oo. You will be a great husband someday. Yan. Pero palagay ko, Mami She, wag naman yung masyadong bata pa. Oo. I think siguro mga grade 4, 10 years old up, pwede mo nang simulang sabihin ito kasi naiintindihan nila. Yes. Unti-unti na silang namumulat na sila ay mga lalaki and they are different from women at unti-unti na po silang na-expose sa mga roles nila bilang lalaki. Tama. May ako dyan, Ma'am, si kwento. Ayun nga. Sinabi mo na ibanggitin yan sa mga like 10 years old. So, nabanggit ko yan kay Sam. Sabi ko, Sam, one day you will become a daddy, like that. How come? I don't know how to have a baby. So, ayun. So, hindi pa niya mag-get. So, iyon talaga. Mga 10 years old, ayan, simulan nyo na pong sabihin ito na, ine-expose nyo na siya sa pagiging sino siya balang araw. At ganitong edad, 10 years old, meron na po yung pag-intindi who they will be talaga. So, pero tayong mga babae, dahil may mga asawa po tayong lalaki, di ba? Ayaw naman natin na yung mga anak nating lalaki ay maging asawa lang talaga.
kundi ang gusto natin ay maging magaling o mabuting asawa sila. Hindi lang basta asawa, kundi magaling, responsable at mabuting asawa sila balang araw. Yes, ayan. Mm. And next? Yan. Pero Mami She, kailangan Oo. unti-unti na po nating i-point out yung mga traits o yung mga pag-uugali na kailangang meron sila. Mhm. Yeah. For example, paano mo ba makukuha ang puso ng isang babae? Yan. Gaya ba ganong, ang pangarap ko, for example, ako nasa elementary o nasa high school, ang gusto kong lalaki, ang gusto kong maging asawa ay Mhm. mabait, generous, Mhm. maunawain. Mhm. Pero ito po yan, kung ganun ang gusto mong maasawa, ikaw din kailangang maging generous ka. Mhm. Ikaw Ako mismo, Mhm. generous, mabait, maunawain. Yan, tama yan. Kung ang mga anak natin, kasi darating po yung time na pag-uusap natin sa mga anak natin na, o ikaw anak na babae, o ikaw anak na lalaki, ano bang gusto mong hanapin sa isang magiging partner mo balang araw? Yan, may mga sasabihin po silang mga traits. Pero tandaan natin, nagbabago po yan as they grow older. Hindi talaga, 12 years old, sinabi niya yung ideal woman niya, Mhm. Pagdating niya ng 25, yun pa rin, nagbabago po yan. Yes. Kasi nga, nagde-develop pa yung kanilang mga emotions, Mhm. nagmamature pa yung kanilang mga kaisipan. Yes. Pero somehow, tinuturuan na natin sila na pag may sinabi silang ganun, well, kung gusto mo na yung babae ay madiskarte, well, dapat ikaw din ay madiskarte. Yan, tama yan. So, Sige. yun. Ang susunod yan, syempre, pag naging husband, magiging tatay. So, sabihan Mm-mm. natin siya na, you will be a great father one day. Mm-mm. Yan. Mm-mm. So, kung gusto niyo pong i-bless yung future marriage niya with your affirming words, you also have the power to set the stage for your son to become an incredible father. Yan. Mm-mm. Pero hindi maiiwasan na may mga families po tayo na absent yung tatay. It's Mhm. either po namayapa na wala Mm-mm. na, or yun talaga single mom si mami. Pwede niyang gamitin yung kalagayan na yon na ma-encourage niya yung kanyang anak na, anak, hindi mo naranasan magkaroon ng isang tatay, pero I believe that you will be a great father someday. Yes. So, yun nga, pag halo-halo po natin itong mga pinag-uusapan po natin, itong mga bagay na ito, papunta po dun yung kanyang direction. Iba kasi yung sinasabi, Mami Sherry, na hindi ko paparana sa anak ko ang naranasan. Iba. Iba Yes. po yung mga tonong ganun. Iba po yung effect nun. Iba po yung impact nun sa kanila. Mm-mm. Mas mag-focus po tayo doon sa ano ba talaga yung role ng isang tatay, ng isang asawa. Doon po natin sila, wag po doon sa mga hinanakit nila sa buhay or whatever. Mhm. Kasi kung yun ang hugot nila, magiging iba po yung kanilang outlook. Yes. Tama yan, Mami C. Observe na lang po natin yung mga bata pag naglalaro sila ng bahay-bahayan. O kaya naglalaro sila ng mga baby-baby. Makikita mo, yung siniset mong example, yun yung ina-apply nila doon sa role-play nila. Kung naging maaruga, maalaga ka sa kanila, ayun, ma-observe mo na kapag naglalaro sila ng bahay-bahayan, ganyan, baby-baby, alam nila yung role na ginagampanan nila Mm-mm. at ginagawa nila yun ng maayos. Kasi, yun yung nakikita nila sa atin. And number 9 po, eto talaga, I am always here for you. Andito lang ako, kung kakausapin mo ako, kung may kailangan ka, I'm always here for you. Yes. Napaka-importante po ng salitang ito. Especially, we know na maraming pagdadaanan pa ang ating mga anak. Ilang years pa sila sa kanilang pag-aaral. Marami pa silang mga experiences na pagdadaanan. And yes, napaka-importante na alam nila na andyan si Mommy. Laging nakasupport. Oo. Kumbaga, ito yung para
lumapit siya sa'yo balang araw, lalo na pag teenager na yan or talagang binata na, yung pagiging open ba? Alam naman natin na ang mga lalaki talaga matipid. Matipid Express. Yes, matipid po siyang mag-express. Pero, bata pa, pwede na po natin siyang matrain na kapag kailangan niya talaga, hindi kahinaan ng lalaki yung magsabi siya, lalo na kung nanay niya yung kanyang pagsasabihan. Kaysa naman magsabi yan sa iba na hindi natin kilala, bigyan siya ng ano pamampayo, ano? So, nasa sa atin, mga mamis, o mga tita, mga lola, nasa sa atin yung diskarte kung paanong hindi sila matatakot lumapit sa atin. May salita yun, yung pagiging aloof ba? O pagiging naiilang sila sa atin or ilag sila sa atin. Well, gagawa tayo ng paraan na baliktad, na hindi sila mailang sa atin, na talagang, kung lalapit talaga sila sa atin, lalapit sila ng walang pag-aatubili. Tama. So, bali, 9 na po itong mga bagay-bagay na ito na naibigay namin sa inyo. Meron pa po tayong natitira, but then, ipapakilala po muna natin ang ating himpilan. Ang FEBC ay ang Far East Broadcasting Company kung saan 76 na taon nang nagbo-broadcast sa Pilipinas, isang non-commercial at non-profit organization. Ang mandato ng Far East Broadcasting Company ay to communicate Christ in our world. Malawak at malaki ang hamon na ito, kaya aming inaabot ang aming mga kamay para sa partnership natin dito sa ating himpilan ng CARE 104.3 DWAY-FM sa pamamagitan ng 4 na paraan bilang kasabay namin sa paghayo. Una, ang pananalangin. Ang inyong prayer ay isang powerhouse upang araw-araw na makapagpatuloy ang pagsasahimpapawid ng ating himpilan. Pangalawa ay ang pagpropromote. I-share nyo ang link ng CARE 104.3 DWAY-FM sa Facebook, CARE 104.3 The Way FM, sa YouTube, CARE 104.3 DWAY-FM, at sa Instagram, CARE 104.3. Or you can invite us in your church gatherings or activities. Maaari din sa inyong mga corporate and school events o anumang gawain na mayroon sa organization na inyong kinabibilangan for us to introduce to you the ministry of the station. Pangatlo ay being a volunteer. Maging isa sa mga volunteer o talent ng ating station sa pamagitan ng pagiging bahagi ng ating mga programa gamit ang inyong mga expertise ayon sa format ng isang program. At ang pang-apat ay ang pagiging financial partner. Ang FEBC Philippines is a non-profit, non-commercial media entity and a faith-based ministry that solely operates through the financial donation of our listeners and partners. Pwede kang maging bahagi nito sa pamamagitan ng cash or check donation. Mayroon din tayong coin bank kung saan ito ay pwede ninyong punuin ng mga coins at dalhin sa ating himpilan o kaya naman ay bumili ng ating portable missionary radio. Your financial support is a great investment para maibahagi ang mabuting balita ng kaligtasan ni Hesukristo sa lahat ng tao. Kung ikaw ay nagnanais na maging isa sa aming mga partner o kasabay sa aming paghayo, makipag-ugnayan sa aming mga telepono numero 0946-763-9858 o sa 0929-359-4298 o bumisita sa CARE 104.3 The Way FM, Purok 7, Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. Kami ay maghihintay sa inyong pagbisita para tayo ay magkadaupang palad. Kakerian, maraming salamat at ang Diyos ang patuloy na magpala sa ating lahat.
The world is changing. Radio is evolving. For more than a century, radio has been part of humanity's history, following developments in our world and adapting its services. Radio has survived through the ages while remaining one of the few trusted constants in a world of changing listeners' needs. Radio is now global, not only local. As the world changes, radio changes. And FEBC are committed to ensuring that radio continues to evolve, innovate, and connect. New world, new radio. Patuloy na naghahatid ng makabuluhang impormasyon at inspirasyon anumang panahon at pagkakataon. Hindi magbabago ang mensahe na maihatid ang pag-asa mula kay Kristo. Sa ibang dako, 22 million pesos na calamity fund ipinalabas na ng Pag-ibig Fund Legazpi. Narito ang ulat ni Melissa Manzanilla. Ipinalabas na ng Home Development Mutual Fund o Pag-ibig Fund ang 22 million pesos na calamity loan sa nasa 1,500 members sa Bicol Region. Yung pagkakilalang yan, ay hindi lang yung pagkakilala by name. Yan ang pagkakilala mismo sapagkat tinanggap si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. But we should thank God that we were spared from the super typhoon. It's better to expect the worst and get little than expect little and get the worst. And good job din sa mga citizens na sumunod at nakinig sa paabiso ng ating mga leader. Mamita, sweet! Mamita, anyway. Yeah, Anyway, anything. Di si ganda kung ngaran mo. Si anyway, si anything, ano pa? God is love dapat. Nagdiriwang sa kanyang ika-51 taong anibersaryo ng katatagan at katapatan na nagmumula sa Diyos para sa mga Bicolano at sa mundo. Naniniwalang anuman ang kanyang sinimulan ay kanya ding kukumpletuhin. Ang buhay namin nasa iyong kamay, kumikilos sa iyong gabay, bawat tagumpay, ikaw ang nagbigay. Ito ang 104.3 The Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, kasapi ng KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ayan. We're back po, ang inyong mga Wednesday hosts. Ako po si Ma'am Cielo Ibasco. At ako po si Sherry Welle. At pinag-uusapan po natin yung mga bagay at mga uri ng pananalita na gustong marinig sa atin ng ating mga anak na lalaki. Balikan po natin. The first one. You are strong. And then, you are brave. Yes. You are smart. You are kind. Yan, you are handsome. You amaze me. You will be a great husband one day. And you will be a great father one day. And I am always here for you. At eto na po yung panghuli sa lahat. I will always love you no matter what. Alam naman po natin mga nanay na masusubukan talaga ang boundary ng mga pagmamahal na ito. So sometimes pagka malalaki na po sila, mga teenagers, mga young adult, may mga pangyayari talaga sa buhay that they get into trouble. At dito po tayo masusubukan yung pagmamahal natin, pag-aaruga sa kanila. Dito na pumapasok, Mami, siya yung mga salitang tikis. Tinitikis natin sila, or ang tawag po dyan sa English ay tough love. Pag may mga choices, may mga decisions sila na hindi tayo nag-a-agree. Ayan talaga. Kahit malilit na bata po,
merong ganyan. So, Mm-mm. paano pa pag lumaki na sila when they have pin-exercise na nila yung kanilang free will? When they do wrong. And then when they fail. Yan. Pero kailangang bata pa lang, kumbaga, naitanim na ito sa kanilang buhay na kahit na meron silang ginawa na hindi mo gusto, alam nila na hindi mo sila itatatwa. Oo, bata pa lang, hindi mo sila itatatwa. Pero, iba po yung sinasabi natin na magiging konsentidor tayo. Yes. Hindi po. Yung mali ay mali. Yung tama ay tama. Pero kahit na may ginawa silang mali, may process naman po yun at naririnig nyo dito sa iba't ibang programa, lalo na pag Thursday po sa parenting, pagka may mga maling ginagawa yung mga anak, paano mag-respond yung parents, So, no matter what they do wrong, hindi sila makakawala sa inyong pagmamahal. So, ito po yung ating mga pinag-usapan, mahahalagang bagay, sa buwan na ito na ino-observe po natin ang Father's Month. At included, syempre dito, yung mga batang lalaki na mga magiging asawa, mga magiging tatay, balang araw. So, mga mare, ano yung gusto mong malaman ng iyong anak? What is it that you want your son to know? Bukod po sa mga sinabi namin sa inyo. Heto na po yung ating last song. Alone in the kitchen, blue paint on her cheek, everything's ready to go. Yeah, it's a boy, he's due next week. She's excited, her heart's on aglow. She turns on the radio and she dances with her little man, spinning around, belly in hand, 'cause she knows there'll come a day and some lucky girl will dance in her place. She holds on as long as she can to her little man. She held that baby so tight in her arms. One day she blinked, he was grown. Those first steps together, they filled up her heart as he heads off to his senior prom. She says, how about a dance with Mom? And she dances with her little man, spinning around, hand in hand, 'cause she knows that there'll come a day and some lucky girl will dance in her place. She holds on as long as she can to her little man. Vows are exchanged and the rings are in place, and her baby boy is dancing away. Then he walks over, wipes a tear from her eye, says there's still one girl I haven't danced with tonight. And she dances with her little man, spinning around, hand in hand, 'cause she knows today is the day that lucky woman will dance in her place. She holds on as long as she can to the memory of every dance with her little man.
Ano ba yung ating role sa pagpapalaki ng mga anak nating lalaki? What's a mom's role in raising boys? Ang unang-una po ay syempre yung pagtuturo sa ating mga anak. Tayo ang unang teacher po nila, 'di ba? Tinuturuan natin silang sumubo sa kanilang sarili. Tinuturuan natin silang maghugas ng kamay at marami pa pong bagay. But then, ang pinaka-importante sa lahat, turuan po natin sila tungkol sa salita ng Panginoon. Kung paano po nila titingnan ang mundo through the lens of God's Word. So, mare ko, syempre kung ang asawa mo ngayon, ang tatay ng iyong mga anak ay nananampalataya kay Kristo, magkatuwang po kayo na magtuturo sa anak ninyo tungkol sa ating Panginoon. Pero kung ikaw lamang ang mananampalataya, continue to pray for your husband, pero turuan mo ang iyong anak. Kasi sabi po sa salita ng Panginoon, "Hear my son, your father's instruction, and forsake not your mother's teaching." So although walang biblical instruction from the tatay, ang tinuturo mo nanay ay mahalaga. Ganun din, sinasabi po sa Proverbs 6:20, "My son, keep your father's commandment and forsake not your mother's teaching." May biblical example po tayo, si Timothy. Ang kanyang nanay ay si Eunice at ang kanyang lola ay si Lois. Biruin nyo, ang kanyang tatay po ay hindi mananampalataya. Pero si Timothy ay kasali sa missionary band ni Paul. Nakita ni Paul kay Timothy yung magagandang qualities and virtues ng isang lalaki and most especially ng isang manggagawa ng Panginoon. At dahil yon sa dalawang babae sa kanyang buhay, sina Eunice at saka si Lois. Pangalawa, bukod sa pagtuturo, require obedience. Napaka-strong po ng salitang ito, require obedience. Bakit? Kasi po, this is really a command. Sabi po kasi sa Ephesians chapter 6 verse 1, "Children, obey your parents." Hindi lang ito yung tatay, kundi ang iyong mga magulang, tatay at nanay. So, dahil ikaw, nanay, ang mas maraming time na inilalaan sa iyong mga anak, mas malaki po ang responsibility mo to require obedience sa iyong mga anak. Alam niyo po, may mga bata, ako nakakakita ako 2, 3, 4 na taong gulang pa lamang. Pero kung sagot-sagutin yung kanilang mga magulang, kung yung hindi sumusunod, simpleng pagpulot lamang ng kanilang mga laruan, nakakakurot po ng puso. And then when they are in public, meron siyang hinihingi at hindi napagbigyan. So yung tantrum niya doon sa public, hindi siya makontrol ng kanyang mga magulang. So, mommy, require obedience from your son. Mas bata, turuan na po natin sila. At kung kailangan wag nating i-withhold yung rod, wag po natin itong i-withhold. Pero kapag iginalang po niya yung mga boundaries, wag nating kalimutan, pasayahin po natin ang kanyang puso. Let's reward them kapag iginalang po nila yung kanilang mga boundaries. Pangatlo, una, teach your son. Pangalawa, require obedience. Pangatlo, para sa atin to, model strong womanhood. Sabi nga po ni Peter, kausap po niya yung mga babae sa church. You are her children. Ibig sabihin po, si Sarah, Sarah's children. If you do good and do not fear anything that is frightening. So, sabi din sa Proverbs, teach your little one from the earliest times that you have God-given authority sa kanyang buhay. At alam niyo po, itong God-given authority na ito, ako talaga naa-amaze ako sa authority ng tatay. Kapag sinabi ng tatay, talagang tiklop yung mga anak. There is something in their
in their voice, in their words, na talagang susurrender talaga yung anak. In the same way, meron din po tayong uri ng authority as nanay. Ibinigay yan sa atin ng Panginoon, knowing kung ano yung magiging role po natin sa buhay. So, gamitin po natin itong mga authority na ito na binigay sa atin ng Panginoon sa pagtuturo sa ating mga anak. Mag-model tayo na tayo ay strong woman, ano? At sumunod po, still sa atin, i-honor natin ang ating mga asawa. Bukod sa command ito para sa atin, because they are the leader of the family. Tandaan po natin, kapag nakikita ng mga anak natin na iginagalang natin ang ating asawa, napapasakop tayo sa kanya, makikita niya na ito pala ang isang lalaki. And to be able to be respected ng asawang babae, nakikita yun sa atin ng ating mga anak on how we respond. So, mahalaga po ito. At higit sa lahat po, this is not about competence. This is not about competence. Hindi ito tungkol sa pagalingan. So, ang biblical role po ng isang asawa tungkol sa pagpapasakop, sa leadership ng kanyang asawang lalaki, ay hindi po ito dahil sa competence. Hindi po ito dahil sa kagalingan na kaya niya ginagawa yun dahil siya ay magaling doon. Hindi po yun. Ito po ay base sa reality na ito kasi yung pagkakadesign ni Lord sa lalaki at sa babae. At lalago ang relationship kapag sinusunod po natin itong design na ito ng Panginoon. Isa pa po, give him examples. Kapag tayo ay nagbabasa ng Bible, may mga biblical examples po kung sino ang mabuting tatay, sino ang mabuting asawa. At panghuli sa lahat, expect strong manhood from your son. Paano ito mangyayari? Give him responsibility early on. Maaga pa lang, bata pa lang siya, binibigyan mo na po siya ng responsibility. Huwag mo siyang i-spoil, mami. Huwag mong ikat yung pagkain para sa kanya. Huwag mo siyang subuan, kaya na niyang subuan ng kanyang sarili. Huwag mo siyang bihisan, kaya na niyang bihisan ng kanyang sarili. When you are at that age na may mga magagawa na siya, huwag mong gawin ang magagawa na niya. Hindi yun love, mami. Hindi yun love. Pagkukonsinti yun. Hindi mo siya tinuturuan maging responsible early on. There are other ways to show your love. Pero yung pagturo ng responsibility, isipin po ito nating mabuti. Isa pa, turuan po natin siya na yung halimbawa, yung huwag mong pakialaman ang gamit ng iba. Huwag kang magbukas ng gamit ng iba. Kailangan mong mag-ask ng permission kapag may hihiramin ka. So, itong mga bagay na ito, mahalaga po ito na role natin ng mga kababaihan para mapalaki po natin ang mga anak nating lalaki to be a good leader sa relationship nila one day, to be good husbands and good fathers. Tayo po ay manalangin. Father in Heaven, maraming salamat po sa mga katuruan, mga lessons na natutunan namin sa araw nito. Salamat, Panginoon, sa opportunity na ibinigay mo sa aming mga mommies to be nurturing people, Lord God. And as we do our job bilang mga magulang, Panginoon, tulungan mo kami to instill yung mga values, Panginoon, na nag-uphold ng values mo, so that we will raise a generation that fears you, that honors you, and of course, if a person honors you, kabutihan ang gagawin niya, Panginoon, sa kapwa niya tao. Maraming salamat, O Diyos, dahil binibigyan mo kami ng ganitong mga pagkakataon para matuto
opportunity for us to learn, to unlearn, and to apply, Panginoon, what we need to do para magkaroon kami, Panginoon, ng mga kalalakihan who will stand firm, Panginoon, sa kung ano ang tama and sa kung ano ang mabuti. Salamat, Lord, sa mga anak namin na lalaki, the future leaders, the future fathers, Lord God, ng aming tahanan, ng aming bansa. And as you mold them, as you teach them also, Panginoon, sa mga pagdaraanan nila sa buhay, salamat dahil ikaw ang mag-guide sa kanila, ikaw ang huhubog sa kanila, Panginoon, at ikaw magbibigay ng kalakasan in their hearts na mapagtagumpayan, Panginoon, ang mga hamon ng buhay. Salamat, Lord God, dahil binigyan mo kami bilang mami ng pagkakataon to be a part of this. So, thank you, Lord, and we bless your name. Pagpalain niyo po ang istasyong ito sa patuloy na tulungan sa iba-ibang sektor, Panginoon, ng gobyerno, ng society, para, Lord God, mapaglingkuran ang lahat. Firstly, Panginoon, ay to proclaim Christ to everyone. And secondly, Panginoon, to provide services, Lord God, sa mga listeners. Thank you, and continue to bless this ministry. Ang mga staff, Lord God, ang mga technical needs, Panginoon, bless them. Even the partners, mga supporters, volunteers, Lord God. And so, maraming salamat, O Diyos, sa namin binabalik ang lahat ng papuri at pagsamba. Amen. Amen. So mga kaibigan, maraming salamat po na naandyan kayo sa inyong mga radyo o nanonood po kayo sa social media. Maraming salamat at sinamahan nyo kami at naway talagang naging kapaki-pakinabang po ang episode na ito para sa ating mga nanay. It's really a privilege, Mami Shea, to be raising boys. Yan. Iba din po yung kagalakan na nag-raise tayo ng mga anak na babae at iba ang kagalakan na nag-raise po tayo ng mga future leaders ng mga relationship ng mga pamilya. Ako po si Ma'am Shea Louie Basco. At ako po si Sherry Welle. Maraming salamat sa ating technical team sa pag-assist po sa ating mga technical needs. Hanggang sa muli, pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Napag-usapan ang mahalagang issue sa loob ng pamilya. Kung mayroon ka pang mga katanungan patungkol sa mga isyung napag-usapan, mag-email sa info@theway.febc.ph o mag-post sa Facebook page Care 104.3 o mag-tweet sa Care 1043. Dito sa Buhay Pamilya, may makakausap ka.